Naihalo na sa ibang inmates sa New Quezon City Jail Male Dormitory si dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado niya sa kasong malversation. Kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Si Revilla pinaharap din sa Department of Justice sa Pebrero kasama ni Senador Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para naman sa reklamong plunder. Narito po ang aking unang balita. Naglabas na ng sabina ang Department of Justice laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Pinaharap sila sa February 2 at 12 sa preliminary investigation para sa magkakahiwalay na reklamong plunder. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hinihintay na lang nilang makumpleto ang receiving copies. Kapwa-respondent sa reklamong plunder sina Estrada at Bonoan, kasama ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at namayapang si Catalina Cabral. Gayon din sina dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Isa pang plunder complaint ang inihain laban kina Revilla, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Alcantara ang nagsabing nagbigay umano siya ng komisyon mula sa flood control projects kina Revilla at Estrada. Si Bernardo naman ang nagsabing nagbigay umano si Bonoan sa kanya noon ng listahan ng mga proyektong posibleng isingit sa national budget. Wala pang pahayag ang mga nabanggit pero dati nang itinanggi ni Estrada, Revilla at Bonoan ang mga alegasyon. Si Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory, inilipat ng sa general population. Gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya sa kaso malversation of public funds through falsification of public documents dahil sa 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ibig sabihin, inihalo na sila sa ibang preso. Una po, nilipat na po silang 5 yung dinala sa atin matapos ang kanilang quarantine per BJMP policy at sila ay nilagay sa general population sa isang ordinaryong selda kasama ang ibang PDL. Ayon sa BJMP, kasama ngayon ni Revilla ang 6 na persons deprived of liberty na walang kinalaman sa kontrobersyal na flood control project scam. Mga walang kinalaman dito at mga ordinary PDL lang din po na low risk lang din. Base sa security assessment, medical assessment at iba-iba pang factors katulad ng legal factors. Muling dinalaw si Revilla ng kanyang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. We're praying that he will be safe. Okay. Nakakakain at nakakatulog naman po siya. All I can say is he's coping and napakahirap din po ito para sa aming pamilya and we're all coping. But right now we're just staying strong as a family. It's hard for me to also express how I really feel because it's a hard position to be in right now. Dumalaw ring muli ang kapatid ni Revilla na si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares at kaibigang si Nino Mulak. He's okay. He's good, he's good. Wala naman po sinabi, pero malungkot lang siya. Kahit sino naman siguro masikalong. Isinama rin sa iba pang PDL na wala ring kinalaman sa kontrobersyal na issue ang dating DPWH Bulacan engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa BJMP, bagamat lahat nasa general population na, magkakalayo ngayon ang mga selda ni na dating Senador Revilla, ang 4 na kapwa niya akusado sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan at 7 nauna ng ikinulong kaugnay naman sa 289 million peso substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naghihigpit tayo hindi dahil sa VIP treatment kundi dahil sa nature ng case, high profile at kailangan din walang mangyari o sinisiguro natin walang mangyari sa lahat habang nasa kustodiyo ng BJMP. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.